Magandang gabi, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na ang nagkakaisa at pinakamalawak na pagbabalita. Sa pangunguna ng Presidential Communications Office na kanabibilangan ng Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po, Sheila Salaysay. Ihahatid namin ang mga komprehensibo at mahalagang balita mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. At ito ang Balitang Pambansa. Ngayong gabi, sa Balitang Pambansa, Commission on Elections, sinabing walang magic o dagdag bawas sa bilangan ng boto sa Hatol ng Bayan 2025. COMELEC, target na maproklama ang mga nanalo sa Senado at party list sa weekend. Unang canvass report o partial and official vote count ng COMELEC. Ilalabas na! Live update, tutukan. Ilang mga alkalde at mga tumakbo sa lokal na posisyon na iproklama ng panalo ng poll body. Bulkang Kanlaon, pumutok kaninang madaling araw. At 20 pesos na kada kilo ng bigas, muling ibinenta. Murang bigas, mabibili na rin sa ibang kadiwa outlets sa Metro Manila. Una sa ating mga balita, patuloy pa ring nakatutok ang state media sa Hatol ng Bayan 2025. Silipin natin ang latest sa bilangan mula sa partial and unofficial results ng Commission on Elections. At nangunguna pa rin si Bongo na may 26,463,949. Sinundan niya ni Bam Aquino na may 20,627,403. Sinundan ni Bato de la Rosa na may mahigit 20 million votes. Pang-apat, si Erwin Tulfo ng Lakas na may 16,805,000 votes. Sinundan naman ni Kiko Pangilinan na may 15 million na mahigit na votes. At Rodante Marcoleta, isang independent na may 14,895,858 votes. Pangpito, si Ping Lacson na may 14,849,212 votes. Sinundan ni Tito Soto Pangwalo na may mahigit 14,590,147. Pangsyam, si Pia Cayetano na may 14,298,870 Camille Villar sa pang-sampo na may 30,350,716. Pang-labing isa, si Lito Lapid na may mahigit 13 million votes. At ang panghuli, si Amy Marcos na may 13,028,000 votes and 580. Matapos ang Hatol ng Bayan 2025, nagpasalamat si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa lahat ng Pilipinong lumahok dito. Itinuring niyang tagumpay para sa demokrasya ang maayos at mapayapang pagdaraos ng eleksyon na nagpapakita ng kaayusan, karangalan at pagkakaisa ng sambayanan. Binigyan din ng Pangulo na ang naging resulta ng halalan ay sumisumbulo sa kagustuhan ng taong bayan na mamuno ang mga opisyal na may malasakit at handang tumugon sa mga pangunahing suliranin ng bansa, gaya ng inflation, kawalan ng trabaho, katiwalian at iba pang pasanin ng ordinaryong Pilipino. Nagpasalamat din siya sa mga sumusuporta sa mga pambato ng administrasyon sa ilalim ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Bagamat hindi lahat ng kandidato nito ay nanalo, tiniyak ng Pangulo na magpapatuloy ang kanilang adhikain at misyon para sa pagbabago. Nanawagan din si President Marcos Jr. ng pagkakaisa at pagtutulungan sa mga bagong halal na opisyal, anumang partido o koalisyon ang kanilang kinabibilangan. Ayon sa kanya, ang pamamahala ay isang kolektibong pananagutan na dapat pagtuunan ng iisa at tapat na layunin, ang kapakanan ng nakararami. Formal nang naproklama si House Speaker Martin Romualdez bilang Leyte 1st District Representative para sa kanyang ikatlong term. Walang kalaban ang re-electionist House Leader at aniya, hindi masasayang ang patuloy na tiwala sa kanya ng publiko dahil susukian niya ito ng patuloy ring paghahatid ng mga proyekto at programang mapakikinabangan ng publiko.
Barangkada na sa Mandaluyong City ang 20 pesos kada kilong bigas. Ang detalye sa balitang pambansa ni JM Pineda ng PTV Manila. Maagap na bumili ng 10 kilong bigas ang senior citizen na si Nanay Virgie nang malaman niya na mayroon ng 20 pesos na kilo ng bigas sa Mandaluyong Public Market. Bigas ang isa sa mga pinaglalaanan niya ng malaking budget para sa kanyang pamilya, kaya malaking bagay na hindi na daw ito mabigat sa bulsa. Pero maski na, malaki pa rin niya sa portion ng budgeting namin, yung bigas. Kasi binibili ko nga yung premium mahal. Kasi pag hindi masarap yung bigas, hindi rin masarap kumain. Kasi siyempre mura, malaking diferensya dun sa mahal na binibili ko. Laking tuwa rin ni Nanay Rosita na bumaba pa sa 20 pesos ang binibili niya dating 29 pesos kada kilong bigas. Mas mapapagkasya niya na ang nakalaan na pera sa bigas para sa higit 10 miyembro ng kanyang pamilya na nakatira sa kanilang bahay. Super po kasi mababa siya. Kasya lang po sa pamilya namin. Kasi marami kami. Yung mga anak ko, apo ko. Kailangan, ganito murang bigas ang bibili ko para magkasya sa amin. Yan na po talaga kaya namin. Bukas na nga para sa mga vulnerable sector ang 20 pesos na kada kilo ng bigas na mga Kadiwa Store. Pasok dyan ang mga senior citizen, PWD, solo parent at mga miyembro ng 4Ps. Ang Kadiwa Store nga dito sa Mandaluyong Public Market, pinilahan agad ng mga mamimili para maabutan pa ang murang bigas. Wala pang ang kalahating araw, ubos na agad ang 20 pesos na kilo ng bigas dito sa Kadiwa Store sa Mandaluyong Public Market. At ayon nga si Department of Agriculture, hindi lang vulnerable sector ang kanilang target dahil gusto rin nilang palawigin ng programa sa mga low, mid-class o yung mga minimum wage earners na nahihirapan din sa taas ng mga bilihin. Malaking tulong rin daw ito para sa mga kababayan natin na gustong magtipid. Kaya naman ngayong linggo pa lang, target na nila na maibenta ito sa higit 30 lugar sa bansa. So we will be in 32 centers and markets this week. Ang usual naman po natin na base po sa run natin ng 29 P29, yun po yung naubos natin, nasa 30 bags of 50 kilos per week ang average. Sa outside Metro Manila ngayon, meron po tayo sa Bulacan, meron din po tayo sa Calapan. Tapos by this week po, meron din tayo sa Cavite, Laguna. So yun po yung target natin. Noong May 1 ang inilunsad ng ehensya ang pagbebenta nito sa Visayas, pero pansamantalang itinigil dahil sa utos ng Commission on Election at para hindi na rin ito mabahiran ng politika. Bumuelta naman ang DA sa mga nagsasabi na pangit ang kalidad ng 20 pesos na bigas. Ito po ay local rice, meron po siyang 25% broken siya. Compared talaga sa mga imported na 5% premium. Iba po talaga yung quality niya. Pero definitely po, ito nga po yung sinasaing namin sa DA, no? Ito rin sa bahay namin. Maganda po siya maalsa. Yun nga lang po, makikita natin yung grain, hindi po ganun kabuo dahil nga po 25% broken ito. At yung kaputian niya, syempre yung ina-expect nating maputi na bigas, hindi po siya ganun kaputi. Pero definitely, masarap naman po siya at malambot, maalsa. Ibinida rin ng ahensya na 30 hanggang 50 sako ng bigas ang naidideliver nila kada linggo sa mga Kadiwa stores noong 29 pesos kada kilo pa lang ang ibinebenta. Patunay umano na magiging patok sa mga mamimili ang mas pinamurang bigas. Mula sa PTV, JM Pineda para sa Balitang Pambansa. Samantala, sinimulan na ng Commission on Elections ang formal na pagbilang ng COC o Certificate of Canvass para sa opisyal na resulta ng Hatol ng Bayan 2025. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Patricia Lopez ng IBC 13 Live. Patricia? Sheila, sa mahigit 80 certificates of canvass na pumasok ngayon sa server ng COMELEC, 13 pa lamang naman dito ang nakakanvas ng National Board of Canvassers. Ngayon nga, kakabalik pa lamang sa session ng NBOC kung saan may 17 pang nakapila na COC na kanilang ikakanvas. Kabilang sa mga nabilang na ang resulta ng botohan ay mula sa local absentee voting, Baguio, Ifugao, Timor-Leste, Singapore, Myanmar, Czech Republic, Japan, Brunei, Cambodia, Chile, North at Latin America. Sa kabuuan ayon sa komisyon,
175 certificates of canvass o COCs ang kailangan i-canvass ng NBOC para sa national positions. Sa bilang na ito, isang COC para sa local absentee voting, 82 COCs mula sa mga probinsya, 26 mula sa highly urbanized city, 2 mula sa DBOC at 64 COCs mula sa overseas voting. Inaasahan namang ilabas ng National Board of Canvassers ang partial official results ng national positions bukas ng umaga. Kukwentahan pa kasi ng NBOC ang mga na-canvass na COC at saka ito isa sa publiko. Umaasa naman ang COMELEC na makakapag-proclaim na ang mga nanalong senador sa darating na Sabado o kaya naman sa Linggo, habang sa susunod na Linggo naman ang party list. Kinumpirma naman ni COMELEC Chairman George Garcia na dumating na ang mga balotang gagamitin ng mga botante sa 12% sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kabilang na ang ilang bayan sa Antique, Eastern Samar at Cotabato na aabot sa mahigit 11,000 ang boto dito. Ito ay matapos may mga botanteng hindi tinanggap ng automated counting machine ang kanilang balota dahil nagkaroon ng problema sa timing marks ng mga balota nito. Sheila, inaasahan naman na ngayong araw ay matatapos na ang pagboto dun sa mga hindi nakapoto sa 12 precincts. Yan muna ang pinakahuling update dito. Balik dyan sa studio. Maraming salamat, Patricia Lopez. Nagpasalamat ang senatorial candidates ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa mainit na suportang natanggap nila ngayong Hatol ng Bayan 2025. Si Congressman Erwin Tulfo handang makipagtulungan sa lahat ng senador ng iba't ibang partido kapag formal nang nailuklok sa pwesto. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Mela Lesmoras ng PTV Manila. Lubos ang pasalamat ni Alyansa para sa Bagong Pilipinas senatorial candidate Erwin Tulfo sa lahat ng sumuporta sa kanya sa Hatol ng Bayan 2025, lalong-lalo na kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pangunahing nag-endorso sa kanyang kandidatura. Sa mga inisyal na ulat, isa si Tulfo sa mga kandidatong nangunguna sa senatorial race. Well, would like to thank the President, number one, for choosing me as part of the Alyansa. It's time for me to go to work, to show you na hindi po nasayang ang boto ninyo sa akin. And willing to work po with the rest of the lawmakers. Giit ni Tulfo, kapag tuluyan na siyang nailuklok sa Senado, handa siyang makipagtulungan sa lahat ng senador mula sa iba't ibang partido. Ito ay sangalan na rin ng pag-usad ng mahalagang panukalang batas na tunay na mapakikinabangan ng taong bayan. I will have to talk to them, reach out siguro kay Senator Bongo, and then yung kay Senator Bam Aquino, and then I will say, how can I help? Remember, Congress and Senate, it's numbers game, di ba? Gumawa ka ng mga batas, nagpahal ka ng panukawal ng batas, pagdating na ng botohan, kung sino marami, papasa, di ba? Kabilang sa iba pang alyansa senatorial candidates na inaasang magwawagi sa eleksyon, sina dating Senador Ping Lacson, dating Senador Tito Soto, Senadora Pia Cayetano, Congresswoman Camille Villar at Senador Lito Lapid. Nagpapasalamat po ako sa lahat po ng sumuporta po sa akin ngayong eleksyon na ito at kampanya na po ito. I'm very, very grateful for all their support. Hindi man nakapasok sa Magic 12 base sa mga inisyal na ulat, si Abalos nagpasalamat pa rin sa lahat ng sumuporta, nanalangin at sumama sa kanyang laban. Sa aking mga kasama sa alyansa, salamat sa samahan at sa pagkakaibigan. Mailit kong binabati ang lahat na nagwagi sa halalan. Naway pagsilbihan ninyo ang ating bansa ng tapat at buong puso. Ayon kay Alyansa Campaign Manager Toby Chanco, sa umpisa pa lang ang hangarin ng kanilang kampanya ay bumuo ng matibay na suporta para sa mga kandidatong makakatuwang ng administrasyon sa ibayong pagpapaunlad ng buhay ng mga Pilipino. Dahil dito itinuturing nilang malaking bagay para sa Bagong Pilipinas vision ng pamahalaan ang tagumpay ng ilan nilang kandidato. Mula sa PTV, Mela Lesmoras para sa Balitang Pambansa. Samantala, alamin naman natin ang latest sa Command Center ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV, kung saan nagpapatuloy ang kanilang unofficial parallel count. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Rod Lagusad ng PTV Manila Live. Rod? Sheila, nakatanggap na ng 97.28% na transmitted election results ang transparency server ng Parish Pastoral Council for Responsible Voting.
As of 3:16 p.m., katumbas ito ng nasa 91,083 precincts sa buong bansa. Ayon sa PPCRB, kadalasan sa oras na lumagpas na ito ng 97% kanila nang inaasahan ng pautay-utay na pagdating ng datos. Dahil dito, nasa 2.72% na lang ng boto ang kanilang hinihintay. Kaugnay nito, may ilang mga lugar sa bansa ang mababa pa sa 95% ang nakapag-transmit. Sa BARM, 73.55% pala ang nakapag-transmit, kaya kanilang inaasahan na marami pa ang manggagaling sa naturang rehiyon. Sa overseas absentee voting, nasa 89.26% ang nai-transmit. Sa Region 9 o Zamboanga Peninsula ay nasa 94.86% na ang kanilang nai-transmit. Ayon sa PPCRB, ang National Capital Region, Region 10 o Northern Mindanao at Region 12 o Davao Region ay may mga presinto pa rin na wala pang transmission. Sa NCR, 2 LGU lang ang nakapag-transmit ng 100%. Ito ang Pateros at San Juan. Bago nito, una nang naresolba o nasagot na ang mga discrepancy na nakita ng PPCRB sa natanggap nilang boto sa kanilang transparency server kagabi. Una rito ay nakita nila ang discrepancy sa kanilang internal count at sa datos na inilabas ng iba pang may transparency server. Ayon sa PPCRB, hindi mo nila sila naglabas ng bilang habang bineverify pa nila ang datos, kung saan napag-alaman na ang kanilang datos na iba man sa mga oras na iyon ay accurate dahil sa isinagawang tamang filtering ng duplicate entries. Bukod dito, hindi rin agad nagkaroon ng access ang PPCRB sa naipadalang 18% ng transmitted na boto, kung saan ang nasa dashboard ng COMELEC ay nasa 98.75% kumpara sa naunang 79.9% na natanggap ng PPCRB na election returns. Long processing time, and COMELEC kasi gets the data in a different format than we do. Yung data sa kanilang server, di ba, MBOC, tapos COMELEC, yung data nila, immediately human readable. Kaya agad napapakita nila sa kanilang dashboard. Yung data namin is machine readable. So, kailangan pa namin i-convert yon into a format that is understandable to everyone. Kagabi ay hindi agad nakapagbigay ng resulta ng 2025 national and local elections ng PPCRB matapos na makatanggap ng ibang format ng datos na naging dahilan ng delay sa paglabas ng resulta. Binigyan din ng PPCRB ang kahalagan naman ng pagsasagawa ng Random Manual Audit o RMA, kung saan nasa 762 clustered precincts ang randomly na mapipili na magsisimula sa May 14. Dito ay mano-mano ang pagbilang para matiyak na tugma ang boto sa naitransmit ng automated counting machine. The RMA will tell us, may nagkamali ba or tama ba yung machine sa pag-assess ng ballot. So it will tell us, is the machine reading properly if we do manual, or is the machine reading even little marks which are not supposed to be there. That's why the RMA is important. Nagsimula na rin ngayong araw ang unofficial parallel count ng PPCRB, kung saan kanilang ikukumpara ang physical election returns sa natransmit. Sa datos ng PPCRB, nasa 5,406 physical election results o ERs na ang kanilang natanggap. Ayon kay PPCRB spokesperson Ana Singson, lahat ito ay mula sa National Capital Region, kabilang na ang galing sa Quezon City, Makati, Maynila, Pasay at Mandaluyong. Sinundan naman ito mula sa Caloocan na nakapagbigay ng 100% ng physical ERs, San Juan at Taguig. They know that they're supposed to handle it with care. They come in 2 separate envelopes so that hindi sila dumidikit. And even here, we tell our volunteers, handle with care, because if you just touch the QR code, baka mas-match tapos hindi namin mabasa. There are always 2 sets of eyes that take a look at every single ER to make sure na pareho yung na-assess. If there's a difference between verifier 1 and verifier 2, it goes to a third verification with senior trustees of PPCRB. Sheila, sa latest update naman dito sa PPCRB, ngayong gabi ay inaasahan nila na makakatanggap na sila ng mga physical election returns o ERs mula dito sa Luzon, habang inaasahan naman nila bukas ay makakatanggap na sila ng ER mula sa Visayas, partikular na sa lalawigan ng Cebu, habang posibleng bukas rin o sa isang araw pa ay makakatanggap na rin sila ng ER mula sa Mindanao. Sheila. Maraming salamat, Rod Lagusad ng PTV Manila.
Nagpasalamat ang mga kandidatong pasok sa top 12 ng senatorial race sa natanggap nilang suporta mula sa mga botante. Samantala, iginiit naman ng ilang senador ang kapakanan ng mga kawani ng gobyerno na nagsilbi ngayong Hatol ng Bayan 2025. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Daniel Manalastas ng PTV Manila. Ngayong may hatol na ang taong bayan sa nakalipas na eleksyon, laking pasasalamat ni Senador Joel Villanueva sa mga guro na nagsilbi sa Hatol ng Bayan 2025, pati na sa mga pulis at sundalo na nagpanatili ng kapayapaan, sa mga health workers at sa mga volunteers. Para kay Senador Sherwin Gatchalian, dapat masiguro ng COMELEC na may bibigay ng tama sa oras ang honorarya ng mga guro na nagsilbi sa eleksyon. Si dating Senate President Tito Soto na pasok sa top 12 sa ngayon sa bilangan, lubos ang pasasalamat sa Diyos, pati sa kanyang mga supporters. Pero antayin daw muna ang opisyal na tali ng COMELEC. Si dating Senador Kiko Pangilinan na pasok din sa top 12, aminadong hindi inasahan ang resulta sa halalan. Dahil nga base sa lahat ng mga surveys, wala tayo lagi sa top 12. Sabi ko nga, kailangan namin ng milagro para manalo at mukhang yun ang nangyari. Para kay Senadora Risa Hontiveros, lumalakas na ang totoong oposisyon sa Senado at Kongreso. Hindi ito simpleng comeback. Pinapatunayan lamang ng halalang ito na hangad pa rin ng masang Pilipino ang pamahalaang may puso, may prinsipyo at may tapang manindigan. Si dating Senador Bam Aquino na isa rin sa naunguna sa bilangan, iginiit na para sa lahat ng Pilipino ito at taos-puso siyang nagpapasalamat. Mula sa PTV Manila, Daniel Manalastas, Balitang Pambansa. Mabibili na sa ilang lugar sa Metro Manila ang 20 pesos kada kilong bigas. Kung ano-anong lugar ito, alamin sa Balitang Pambansa ni Bernard Ferrer ng PTV Manila. Maagang nagtungo si Baby sa Pasay City Public Market matapos mabalitaan na maaari nang mabili ang bigas sa halagang 20 pesos kada kilo, isa sa mga programa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Baby, bumili siya ng 10 kilo ng bigas upang mapagsaluhan ng 10 miyembro ng kanyang pamilya. Tinatayang aabot ito ng halos 2 linggo kaya naman makakatipid siya ng halos 1,000 piso. Bakit ito naisipang bumili ng 20 pesos na bigas? Para yung sobra dun sa dating price, pwede pang pabiling ulam. Mas malaking tipid talaga. Umaasa si Baby na mas maraming pang lugar sa bansa ang maaabot ng programang ito upang mas maraming Pilipino ang matulungan at mapagaan ang gastusin sa pang-araw-araw. Malaking tulong, lalo sa ako, single parent. Bagay, wala na naman ako maliliit, kaya lang yung mga support sa mga kapatid, mga pamangkin, mga apo, malaking tulong. Bukod sa Pasay City, mabibili rin ang 20 pesos kada kilo bigas sa iba't ibang lugar sa Metro Manila, gaya ng Agribusiness Development Center sa DA Compound, Quezon City, Kamuning Public Market sa Quezon City, Bagong Silang Phase 9 Public Market sa Caloocan City, at Navotas Agora Complex sa Navotas City. Available din ito sa Mandaluyong Public Market 1 at 2 at sa New Las Piñas Market sa Las Piñas City. Pinalalawak pa ang programa sa 32 lugar sa buong bansa. Tinatayang aabot sa 2 milyong individual o mahigit 400,000 na pamilya sa Metro Manila ang inaasang may kinabang sa 20 pesos kada kilong bigas ng pamahalaan. Kabilang sa mga maaring bumili ay ang mga 40s beneficiaries, senior citizens, persons with disability o PWD at mga single parent. Kinakailangan lamang nilang magpakita ng valid ID bilang patunay ng kanilang pagkakakilanlan. Lilimitahan sa 10 kilo kada araw o hanggang 30 kilo kada buwan ang maaring bilhin ng bawat individual upang matiyak na mas maraming pamilya ang makikinabang sa naturang programa. Samantala, pinabulaanan ng Department of Agriculture ang mga pangambang maapektuhan ang bentahan ng palay at kita ng mga rice retailers. Naomi, tiniyak nga ng DA na dumaan sa quality control ang mga ibinibentang bigas at direkta pang itong kinuha sa ating mga magsasaka. Mula sa People's Television Network, Bernard Ferrer para sa Balitang Pambansa. Balik City Hall na ng Maynila si Isko Moreno kasama ang kanyang partner sa eleksyon na si Chi Atienza. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Isaiah Mirafuentes ng PTV Manila Live. Isaiah?
Sheila, nagpapatuloy na dito sa Manila City Hall ang pagproklama sa mga susunod na mamumuno sa lungsod ng Maynila. At nasa loob na nga ng City Hall ang susunod na magiging alkalde na si Isko Moreno at ang kanyang magiging vice-alkalde naman na si Chi Atienza. Pasado alas 5 ng hapon nang magsimula ng magproklama ang COMELEC ng ilang mga kandidatong nanalo sa pagkakonsehal at congressman ng Maynila. Naiproklama na ang mga nanalong councilor sa District 2, 4 and 6 habang naiproklama na rin ang ilang mga nanalo sa pagka-congressman. Nagwagi sa pagka-congressman sa District 2 si Roland Valeriano, habang sa District 4 naman si Dr. Giselle Maceda at sa 6th District ay si Joey Uy. Nakaunti lang ang lamang kay Benny Abante. Napakarami ang nag-abang ng proklamasyon ng bagong mamumuno sa Maynila. Tanghali pa lang kanina, dagsana ang mga supporters dito sa Manila City Hall. Bahagyang naging matagal ang bilangan ng boto dito sa Maynila. Kagabi matapos ang botohan, 2 hours delayed ang pagsisimula ng bilangan dahil sa may problema sa signal. Pasado alas 9 ng gabi o kagabi nang magsimulang dumating ang mga datos sa canvassing center. Pasado alauna ng umaga, hininto ang bilangan dahil sa may mga ilang clustered precincts ang kailangang gawing manual ang transmisyon. Alas 2 kaninang tanghali nang magsimulang muli ang bilangan dito. Malayo na ang naging lamang ni Moreno kumpara kay Manila City Incumbent Mayor Hani Lacuna at kay Sam Bersosa. Habang sa pagka-vice-alkalde naman, malaki na rin ang agwat ng boto ni Chi Atienza kumpara kay Yul Nieto. Make Manila Great Again. Yan ang pangako ni Isko Moreno kapag nagsimula na siyang maupo bilang mayor. At makikita mo nga ngayon sa aking likuran, Sheila, papakita ko sa inyo, dagsana yung mga supporters, dagsana yung mga tao at nasa loob na nga si Isko Moreno at si Chi Atienza maging yung mga iba pang nanalong congressman at councilor. Samantala, maliban dyan, kanina ay nag-concede na si incumbent Mayor Hani Lacuna at kagabi nga ay nauna na rin nag-concede si Sam Bersosa at tinanggap na nila ang kanilang pagkatalo ngayong eleksyon. Balik muna sa Sheila. Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes ng PTV Manila. Nagbabala ang PHIVOLCS sa posibilidad na panibagong pagputok ng Bulkang Canlaon sa Negros matapos ang 5 minutong moderately explosive eruption nito kaninang madaling araw. Batay sa datos ng PHIVOLCS, umabot sa 4.5 kilometers ang taas ng ibinuga nitong abo, habang bumaba naman ang pyroclastic density currents sa southern slopes ng bulkan. Patuloy na nakataas ang Alert Level 3 sa Mount Canlaon at muling nananawagan ng PHIVOLCS sa mga residente sa loob ng 6-kilometer danger zone na manatiling alerto sa posibleng mas malakas pang pagsabog. Pinapayuhan din ng publiko na ugaliin ang pagsusuot ng face mask. At dyan po nagtatapos ang 30 minutong ulat sa bawat sulok ng bansa. Samahan niyo kaming muli mamayang alas 9:30 ng gabi para sa mas updated at pinalakas pa balitaan. Pinalawak na puwersa sa pangunguna ng Presidential Communications Office, sa pangunguna ng kabilang ang Philippine Information Agency, Philippine News Agency, Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, IBC at PTV. Mula sa PTV, ako po si Sheila Salaysay. Hatid sa inyo ang komprehensibong paghimay sa mahalagang usapin dito lang sa Balitang Pambansa.